SM? My name is Julia. Yun na lang. Ay, Marla. I like it. Ay, bata. Paul, masipag pero tamad. Ako si Clower. Siya po si Kenji and ako naman po si Wade. Ako naman si Sai. I'm Kai. Ako naman si Ira. Ako to si Ira Kai. Keith. So, ayun, yung gagawin namin is pag-uusapan about sa film na napanood namin last Monday sa docu-film, and yung napili namin pag-uusapan is Huli na ba? By Bautista. By Bautista. Diba, coping mechanism, I think, the best way is to write down. Kasi, diba, para pag minararamdaman ko, pwede mo sulat, para kahit pa paano mais. O, diba? Mas maganda yung ganun. Sino? Go. O, go. Si Kenji. Tsaka doktor. Ito na naman. Hindi ko daw guys. Tsaka dun sa video, di ba, may mga tropa siyang padito. Siguro, layuan yung mga tropang gano'n para malayo rin sa mga issue na. Okay, so siguro for me, is dun sa naintindihan ko, ang main message talaga ng short film is, kahit anong mangyari, kahit anong kabigat, huwag kang makapit sa masama. Kasi, something bad will never correct another bad thing. And also, the social problem siguro, I think, is yung kawalan din ng connection sa pamilya. Kasi, well, for me, no, hindi ko naman masisisi yung mga tao na walang connection sa pamilya nila. Kasi these days, mahirap talaga makipag-communicate sa parents natin. Alam niyo lahat yan. Ang ano ko lang doon siguro, no, as much as possible, kung wala kang malapitan, lumapit ka sa parents mo. Kasi sila yung pinakamalapit na tao pwede mo pagsabihan. Kung wala kang mahanap na kaibigan na mabuti na dadamayan ka, parents talaga. Yan lang. Pinatay. Based naman sa napanood ko, sa YouTube. Monday. Nung Monday, yung about sa wala akong nagbaay niya. Ay, hindi na ba? Yes. Yung, parang yung central message na pa kasi sabi, bumili tayo ng kaibigan kasi yung napanood ko, yung kaibigan niya kasi yung nagbigay sa kanya ng drugs. Kaya sa buhay kasi kailangan natin talagang bumili ng kaibigan na sa atin. Tutulong sa atin sa umiwas sa mga ganyan, gano'n. Tapos doon naman sa social issue. Yung pinaka-point na social issue doon is, pinupoint out niya na para sa akin, karamihan ng mga bata, mga nasa 80 pababa ay gumagamit na ng mga ganung substance, mga chongkay, mga ganun. Yung sa akin, nakakita ko sa daan kahit sa mga skinita, mga ganyan na gumagamit ng ganun. Ang inaano ko lang, meron akong isang tropa na naggaganon, pero masaya yung pamilya niya, wala siyang problema, masaya yung pamilya nila, para may kaya sila sa buhay. So, ang tanong ko, bakit siya gumagamit ng ganun? Kung bakit? Kung yung pamilya niya, wala naman siyang problema. So yun, yung social issue doon, yung mga bata gumagamit na ay yung ginagamit lang yun for fun, katuwaan lang ganun. Kumbaga parang nakikibilong sa society ng mga adik. Ayun, kumbaga influence. Or Pwede naman na Peer it's for pressure. Peer pressure. her or his self problem. Diba? Tsaka peer pressure. Ayun, peer pressure. Parang, pero hindi naman din lahat ng problema, di ba? Masasabi mo ma-open mo sa family mo. Di ba? So, minsan, nagkakaroon ng ma-open mo siya sa mga ibang friends mo na maybe, bad influence. Ayun, tapos yayayain kang gumamit ng ganyan, ganito, gawin ng ganyan, ganyan. Doon yung pumapasok siguro yung kaya nagkakaroon din yung ibang na walang alam doon sa may chonky, ganyan, ganyan. Kasi na-influence lang sila. Anyone wanna answer?
answer? Ayan, go. Siguro no, concept. Siguro kasi lumalaganap yung ganong paggamit ng substance. Kasi yung iba sa kabataan ngayon, na-normalize nila yung paggamit ng mga ganong substance kahit for fun lang. So, yung iba naman na hindi marunong tumanggi or i-discipline sa sarili nila, na-influensyan sila. So, to make it short, dahil sa mga problema ng mga kabataan ngayon, natututo silang gumamit ng illegal substance. Yun lang. Tapos naman doon sa paglaganap ng illegal substance, nakukuha yan sa mga tao, lalo na kung nakatira kayo sa parang squatter area or talagang sa squatter area. Kasi, ayun nga yung sabi nila Steve, talagang ninonormalize na nila yung paggamit nun for fun. Parang katuwaan na kahit walang problema, walang block, tawag yun? Anong password lang? Parang, What word are you looking for? hindi yung parang, ayun, kahit walang okasyon, kasi, ayun sa, napapansin ko, kapag may mga tropa nagkikwento sa akin, kapag may okasyon sila, ginagamit nila yun. Yun. Doon naman sa secluded area na yun, na squatter area, ginagamit nila yun nang walang okasyon, walang problema. Kumbaga ginagamit na talaga nila yun, ninanormalize nila. Lalo na kapag, may tropa ka doon na batak gumamit ng illegal substance. Kaya tama yung sinasabi ng mga magulang natin na kikilalanin natin yung mga kakaibiganin natin. Tumingin ng kaibigan. Okay na ba? Wala na po yung mic. Okay na. Okay. Anyone wanna add something or wanna answer? Wala na. Okay, let's move on. Kumbaga tolerating ganun. Yes, ganun nga. Tapos, sino pa? Values. Wala ba kayo nakitang values? Values doon yung sa nakita niyo sa napanood. Hindi. Yun yung pinakahalagahan mong moral mo. Siguro yung pinapahalagan ng moral ng Oh, hindi. magkukwento sa kanya. Yung moral perspective niya siguro that is, nung una, tinry niyang, kumbaga solusyonan yung problema niya in a quick way. Pero at the end, na-realize niya rin na mali yun. Kasi kahit sa matignan, mali pa rin yung paggamit ng illegal substance. Kahit nasabihin mo maganda yung gusto mong mangyari. Kumbaga yung purpose ng paggamit mo maganda. Pero in the end, mali pa rin yung ginagawa mo. Yun lang. Kumbaga, to make it short, sa simula, ang moral perspective niya is tama siya kasi kahit pa paano nasusolusyonan. Pero in the end, na-realize niya rin na mali. So yun guys, nagkaroon ng error ulit. And mag-proceed na sa next question. Ready to start? So sino na yung sumasagot kanina? Di ba ikaw din ka lang? Let's continue. Ulitin mo yung... So, yun. Diba? Sabi ko kanina, sabi, yung moral of the story doon, moral perspective niya, huwag kagaya yung mga kabataan sa kanya. Kung ano yung na-experience niya, ayaw nang ma-experience sa mga bata doon. Kasi, mabigat yung consequence na hinarap niya. Kumbaga, yung consequence na hinarap niya, sobrang hirap. Nakarating siya sa point na nawalan siya ng kaibigan. Hindi na siya inaano ng magulang niya. Nawawalan siya ng pag-asa. So, yun lang naman. Huwag lang magtutulan yung mga kabataan sa kanya. Anyone? Sino ba gusto mag-add-up dyan? Dadagdag ko lang yung sa sinabi ni Gera about sa friends. Ayun yung isa nawawalan, di ba? Yung nawawalan. Yung ano ko dun sa kwento. May isa siyang friend, yung girl, di ba? Girl yung isa niyang friend doon. Tapos nung nalaman ng girl na gumagamit siya na parang pinandiriyan siya. Doon niya na-realize yung na, ay mali yung ginagawa ko. Tapos ano pa ba yun? Ayun nga, parang pinapakita doon na may tao na, kumbaga, may tao na may good sa'yo, tapos may bad din sa'yo, di ba? Bad influence and good influence. Which is yung girl yung good influence doon. Kasi nga, parang hindi niya tinolerate yung gumamit. Kasi yung bad influence, yung nagbigay sa kanya, yung nag-convince sa kanya na gumamit mo. Ay, chonke. And yung beliefs naman doon, kumaya. Yung beliefs naman niya doon is,
yung paggamit niya nung pinagbabawal ng substance na yun is akala niya masosolve yung mga problems niya doon sa kasi ulit yung beliefs niya doon is yung paggamit niya ng chonke, ang akala niya is magtatawid din sa mga problema niya. Isa pa doon sa mga dahilan kung bakit niya ginamit yung substance na yun is iniwan siya ng jowa niya, di ba? Niloko. Sa bahay pa nila. O yun siya po yun. Pero wala tayong magagawa. Yun ang ginawa niya. Naggamit siya ng illegal na yun. Akala niya yun yung best choice na nagsusolve doon sa nararamdaman niya. Sino na next? Wala na ba, guys? Sino na ano ko? Yung ano, sunod, next question. Ako na. So, siguro ang personal experience na pwede kong ma-relate yun sa film na napanood natin is, bakit may pusa dyan? Okay. So, cut yun Ewan, bala kayo. Ang personal experience ko siguro na pwede kong may connect dun sa film is, meron talaga akong mga tropang gumagamit ng ganun. And siguro masasabi ko na isa ako sa mga good influence sa kanila kasi there are times na I'm trying to convince English So, meron times talaga na kino-convince ko sila na itry nilang mag-open up na lang sa amin, sa parents nila, or kahit mag-pray talaga. Kasi alam niyo, kahit ako masama akong tao, kumakapit talaga ako kay Lord kapag yung tipong alanganin niya. Kasi alam niyo, lagi nila sinasabi, kahit masama kang tao, meron talagang kabutihan na nananatili sa puso mo kahit sobrang liit na. Lalabas yun sa times na ma-realize mo na tao pa rin pala. So yun back to the story. Siguro yung experience ko talaga is yung meron ng mga tropang gumagamit ng ganun. Tapos, tinatry ko silang i-convince na tumigil sa paggamit nun, tsaka mag-rely na lang sa mga taong pwede nilang malapitan. Yan lang naman. Based in my experience kasi, nung last year, kasi may kami, family problem. Tapos meron din akong kaibigan na related siya sa movie. Hindi ako nag-joke, lang siya. Yung kaibigan ko kasi naggaganon siya, kaya pinapay ko siya kung hindi papa kahit hindi sila okay ni mama. Tapos yung, sobrang problemado kasi kami nun. Tapos parang i-influence niya ako na tara ganun tayo, para maiwasan yung problema mo. Kaya naisip ko na choice mo pa rin pala talaga na gumamit ng gano'n. Wala siya sa kaibigan mo kasi sila yung nagtutulak sa'yo, pero ito yung pipili ng itutulak nila sa'yo. The choices is yours. sa kanta, hawak mangin. Hawak mo. Ikaw, sagutin mo kayo. Siyempre, kasi, iba-iba kasi amats niyan. Kung gumagamit ka ng halaman, tulog ka. Kung ginagamit mo, bato, pilas ka. Kumbaga pare, isang gabi ka matulin doon. Alam mo yung, may tito kasi akong gano'n Yung yung tama niya talaga. Ano siya Ano lang yun? alam mo yung buong buo naman yung electric fan nila. Talaga alam mo, ayusin niya talaga yun. Oo, yung tito ko. Tamang kalikot. Tamang kalikot siya, pre. Pag lalo na pag nakagamit siya. Talagang kahit maayos na gamit, aayusin niya. Maghahanap pa ng malino. Siguro basta personal experience na meron din Ito ako. yung ulit, natuto ko yung sinabi niya. Kasi nga, di ba, yung sa papa ko, yun napansin ko lang kapag ginagamit niya kasi ba ito Yun napansin ko lang, sobrang lakas ng amas niya, yung tipong kaya niyang hindi matulog ng isang linggo. Ikaw, Tapos yung sa tamang kalikot, yung mabilis silang mainita kapag hindi na sila nakakagamit. Yung matagal na silang walang ganun. Mabilis silang mainita tapos lagi gutom. So, gets ko yan ganyan kasi may kasama rin ako sa bahay na ate. So, hindi naman namin siya totally kamag-anak, pero malapit siya sa amin. Tapos, nakatira kami sa isang building. So, sa fourth floor kami, ito siya sa third. Ang naman yan, trip niya, matulin siyang tao. Kapag nakagamit siya, parang siya si Flash. Nandiyan, pinaglalabas siya ng asawa niya. Lalabas siya, sa damukan yan, pre, isipin mo. Sa damukan na ganun, tapusin niya 10 minutes. Tapos, hahatid naman siya na ibang gawain. Nandiyan, maglalampasa siya kahit malinis yung sahig. Magwawalis siya kahit walang alikabok. Tapos, universal tip sa mga ating kumbaga, kahit aayusin mo lalo,
Oo, totoo yan, pre. Tapos meron pa yun sa sa kasama ng basta yung parang ganun. Nakakasama ng pinsang ko. Hindi naman yung parang dito na pinakatayo. Sa ganun. Siya, alam mo yung kakasahin lang na yung kakaluto lang na kanin, yung trick niya dun isasamad niya kagad. Iba kasi tama talaga nung shabu sa kanila. Iba't ibang tama yun sa kanila eh. Katulad na naman kayo, dito, alkal, ayos. Kahit ayos pa rin. Si sa akin, linis kahit Kasi ito, malinis. linis, kahit malinis, pero ayusin ang kaya, mabilisan lang. Tsaka pre, yung sa tito ko, yung mga anak niya, parang na rin eh. Na, parang nadadamay na. Ewan. Kasi ano talaga ginagawa niya. Kumbaga, pati sila tumutulik na. Kumbaga pare niya. Ito pare yung hindi siya nagtapos ng pag-aaral pero degree holder siya ng technician. Kasi kahit hindi sira yung mga electronics doon, bubuting-tingin nila eh. Kahit mismo cellphone, kaya ayusin eh, no? Magulat yung tito mo, marunong mag-ayos ng sirang LCD. Kasi baka masamayin yung pagtawag natin. Tumatawa tayo hindi dahil sa pinag-uusapan. Natatawa tayo kasi yung mga ginagawa nila kapag nakatikim. Doon tayo tumatawa. Hindi na. Pag gumagamit. Hindi tayo tumatawa dahil addict sila ha. Ayun yung clarification baka kasi tayo misunderstood. Baka makancel pa tayo sa FB. Mababantayan niya lahat. Disclaimer sa mga nakakanood dyan ha. Baka kasi kami yun. Cancel yung section namin. Cancel 11 step pa ni Shannon. Ako. Baka ma-report tayo kasi Kaya niyo pa yung FB account ng klase ko dito ha. Kay Sir Dan Gio Reyes po, opinions lang po namin kung tsaka mga personal experience. Kasi the way nila sabihin, nakakatawa talaga, nakakapikon eh. Sorry po, wala. Hindi, kinasanayan na po kasi normal sa household may kasamang adik eh. Sorry, ganun kasi ako naglilinis ako kahit sobrang linis ng bahay. Kaya adik ka. Yung ibang tao naman gano'n, kumbaga yung tatawagin itong clean freak lang. Masyado na tayo makabas sa question na yun. Okay, next. Next question naman. Relevant siya for me kasi tinuturuan ako, yung film, di ba? Tinuturuan ako nito na wag gumawa ng mga desisyon na makakasama talaga sa akin. Tsaka, decision making ngayon, decision making, tama. Makagawa ng mga mabubuting desisyon sa buhay, ano ba tawag ito? Yung mawala sa landas. Ayun, mawala sa landas, sasabi ko na pala. Paligaw ng daan. Ayun, maligaw na daan. To be exact. Ayun. To be exact. Tapos, it also teaches us to, kung saan na ba? Sa future. Guys, galing sir po yan. Ayun, yung in the future, kung sakali mong magkaanak kayo dito, kasi alam ko na yun, hindi ko na bet yun. Masakit na yun. Basta yun, tinuturuan tayo dito na mag-pay attention sa maliliit na bagay sa sa kabataan. Sa kabataan yun, siya, may tendency kasi na matukso yung mga kabataan ngayon kasi, ayun nga, hindi sila makapag-open up sa mga nila, magulang, friends. Di ba? Yun nga no, so maraming kabataan po kasi yung na-involve po sa mga ganong illegal substance kasi hindi sila makapag-open sa parents nila. Maganda daw sinabi ni Mama Kim. So dagdag ko lang, kasi yun nasa mga kabataan sa region ngayon na hindi sila marunong magdisiplina nga sa sarili tsaka sa kanila po kasi ito-normalize na nila yung paggamit ng ganong substance either for fun or talagang pang-skill Sasabihin ko na ulit ata sa meron kasi, hindi sila makahanap ng mga better ways to cope. Alam yung coping mechanism? Ayun. Hindi sila makahanap ng better ways, tsaka hindi sila marunong mag-innovate. Kasi yung better ways, ayaw nila gawin. Parang nahihirapan sila. Talagang pinipili nila kung ano yung mali. Ayun na, pagpatuloy mo yung sabi mo. Ay, sabi na ba namin? Sorry pala. Okay na, sabi na yun. Sasabihin pa ba? O, hindi sasabihin ka ba bandalon? Okay na. Hello, ako pala siya. Ako to si Natoy na pala. Ang mga advice ko lang sa mga manonood or babala.
Malay mo, nanonood na nagbabalak, no? Ilulupin na lang yan, Kyle. First for pag ano, wala talaga akong magawa, matutulog na lang talaga ako. Eh, sabi ko kung ano magpapagalaga. Kasi naman ang galing kalawan agad. Dito ako mukha mo daw. Yun lang, itulog na lang yan. Basta itulog na lang. Adik lang yan si Alvin sa Valorant, pero di yan nag-adik. Grabe kaya. Okay na? Meron din ang advice. Ang advice ko na sa kanila, big shoutout na sa mga tropa ko dyan kasi shepos ko kayo. Kasi relate kayo dyan, pre, huwag nyo na i-deny. Basta yan. Ang advice ko sa inyo, pre, tigilan nyo na mag-choke, pre. Advice ko sa inyo, tigilan nyo na mag-choke, pre. Hindi maganda kasi yun, pre. Kasi, andito naman kami mga homies nyo, bakit nyo kailangan gumamit ng choke? Diba? Marami kayong malalapitan eh. Kung naiiyak kayo lumapit sa magulang nyo, kasi common na sa mga lalaki yun eh. Kung common sa mga lalaki yung kapag lumapit ka sa pamilya mo, hindi mo kayang lumapit sa pamilya mo. Kumbaga, kapag lumapit ka, dalawa lang yan eh. Kung tawag doon, kung iintindihan ka nila o mas papagalitin ka palalo. Ngayon, yung mga lalaki, mas pinipili nilang hindi sabihin sa magulang nila. Ayun. So, nahihiya sila i-approach yung magulang nila sa pamilya. Kaya ang laging pinupuntahan nila is mga kaibigan nila. Tapos ito naman kay mga kaibigan nila, influensyahan siya na gumamit ng masama. Masama yan. Ayun. Ang advice ko lang doon, huwag silang hahawak o gagamit ng mga ganun, kung kaya nilang pigilan naman. Di ba? Tapos, Siguro no, huling salita na lang. Bago ka mabilis lang to. Sa mga tropa ng tropa ko din na nang-influensya sa kanila. Iisa-isain ko kayo. Tapos din naman sa mga tropa ko, pre, huwag na kayong umawak ng ebot. Masama yan. Dito kami mga homies mo. Huwag kang sisuko sa buhay, nandito lang kami. Kung may problema ka, lumapit ka sa amin, yun ang purpose namin, yun lang. Okay na? Sa akin naman, kung ano talaga, kung puno talaga tayo ng reckless thoughts, we should seek professional help. Alam mo yun, therapist, para kung sakali, maagapan, like, hindi, tawag dito, hindi, parang maiwasan na yung ganung pangyayari sa atin, like, para makaiwasan tayo sa potential harm sa health natin, di ba? Ganun na yun. Paano pag walang pang sick ng health kasi walang pang kahit sa psychiatrist? Baka lang meron talagang mga hindi. Pwede naman. Meron kasi sa mga online, Pero sa ChatGPT, ginagawa ko yun. diba? Oo, pwede. Tip siya. Tapos, nakikita, meron kasi mga hotline na kapag wala ka talagang makausap, yung kakausapin ka nila para ma-resolve yung problems mo or like, mais lang yung nararamdaman mo. Mais! Islam sa sleep. Mais! Sorry. E-A-S-E. Yeah, it's to ease your feelings. It's to ease happiness inside. Okay. Ayun, mais. Magutom kayo, no? Okay na, yun na yun. Thank you, bye. So yun sa mga tao siguro na wala talaga malapitan, kung hindi ka naniniwala kay Lord, mag-GPT ka na lang din, promise. Kasi kahit pa paano pwede siya mag-act as like your own psychiatrist. Kasi yung mga AI natin develop naman sila para tumulong sa mga tao. Even dun sa mga tao may problema sa pag-iisip nila or sa mga nahihirapan mag-isip. Ayun nga, but try not to overuse. Overuse can cause, real damage. Okay na. Bye. That's all. I love Jongman. Gawin niyo yung sinabi nila, ni Flo G, tsaka ni, sino ba yun? Skasta. Hindi Skasta. Ayan, si Shanty Dog, doon sa kanta nilang Kamusta. Kung wala kang malapitan, pwede mo akong sabihan. Ayun, yun lang naman. Yun lang guys, no? So, this is group 1. Outro na ba? Outro mo na, sige na, Wait kaya mo lang, na. wait natin yung nag-CR. Wait lang, antayin natin po yung si natutulog Ano pa yung po outro siya. mo? Ano yung outro mo? See you again. We are Group 1. Hanggang sa